Matapos ang mga nagdaang bagyo, naghahanda ulit ang norte para naman po sa severe tropical storm Nika. At mula sa Amulong, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, ngayong hapon ay nakakaranasan ng pagulan ng ilang bayan dito sa probinsya ng Cagayan. May mga pag-uulan na sa Isabela kung saan inaasahang maglalandfall ang bagyong Nika. Nagpatupad na rin ng liquor ban sa probinsya, pati no fishing, no swimming at no sailing policy sa coastal towns. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, handa na ang mga rescuer, rescue equipment at food packs sa mga lugar na madalas bahain. Handa rin sila magpatupad ng preemptive evacuation anumang oras ngayong gabi. Binabantayan din ang Magat Dam na malapit na sa spilling level. Possible pa ang overflow bridge maliban sa sira na Turod Banquero Bridge. Nangangamba naman sa bagyong Nika ang ilang taga Sanchez Mira, Cagayan na napuruhan lang kamakailan ng bagyong Marce. Meron pang walang kuryente hanggang ngayon at nagtitiis sa kandila. Adjust. Kailangan maaga para maaga din matulog. Merong din nagpaayos ng generator set sakaling mag-blackout. Hintayin ko talaga, ma'am, kasi importante yan. Ang isang residente naman sa Santa Ana, Cagayan, abala sa pag-ayos ng kanilang bubong. Wala naman pong budget. Kasi walang hanap buhay ngayon, bagyo. Sana mabigyan kami ng tulong, ma'am. Nakahanda na rin ang Cagayan Provincial Government sa posibleng epekto ng bagyo. Nakaposisyon din ang mga rescue vehicles sa mga bayan. Ipinag-utos na rin ang preemptive evacuation kung kinakailangan. Pia, naka-alerto ng provincial government, ganun din ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa inaasahang epekto ng bagyong Nika. Samantala, tuloy-tuloy din ang monitoring sa antas ng Cagayan River. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.